Okay, so tayo ay magpasimula. So, kayo ay nakapanood kaninang umaga. Amen. At kapag ang puso natin ay bukas, ay as if na nandirito na rin tayo. Amen. So, sabi ko nga, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Wala siyang pinipiling lugar kapag bukas tayo para sa Kanya. Amen. So, katulad po ng revelasyon na ating pong itatakel po ngayon, nawa ay pagkalooban tayo ng Lord ng malawak na pangitain na makita natin yung mga bagay sa buhay natin bilang tagapaglingkod sa ubasan ng ating Panginoon. We as leaders, yan. So, sabi nga, bilang mga leader, everything we do must be point people to the Lordship of Jesus. So, lahat na gagawin natin dahil tayo ay ginagamit ng Diyos, lahat ito ay nakapaloob o patungkol sa pagiging Diyos at pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. At ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ito ay dadaloy. Amen. Dadaloy ito sa ating lahat. Yan, so wala siyang pipiliing lugar kahit saan kayo naroroon ngayon. Kaya isafety nyo yung inyong mga upuan. Amen, katulad kanina. So mabuti ang Panginoon dahil hindi niya tayo binigo sa lahat ng mga nagnanasa na maranasan siya. We are to make disciples of all nations. So lahat tayo ay kailangan maging multiplier. Yan. So kung mayroon tayo na natutunan patungkol sa mabuting balita ng Diyos, we need to spread it. Yan. So ipalaganap natin. Sabi nga, saan mang dako dalhin tayo ng Panginoon, kailangan nandoon yung ating pagnanasa na masaturate natin yung lugar na pinagdalhan sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi iyan aksidente, ito ay kalooban ng Panginoon na dinala ka sa lugar na yaon. So, sayang yung pagkakataon na hindi mo na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kung pagdating sa lugar na pinagdalhan sa iyo ng Panginoon, ay napasama ka doon sa pangitain ng mga tao na walang ibang inatupag kundi yung paghahanda literal, hindi paghahandang espiritual. Amen. So ngayon, makikita natin habang tayo nag-aaral, ilulusin ng Panginoon yung mga nakapiring sa ating paningin at nais niya na makita natin yung ating mga sarili. Kung nasaan ba tayong aspeto ng buhay natin ngayon, if we are ba in the right directions or not. Yan, kaya maging aware po tayo sa ating mga buhay. Ibukas po natin yung ating puso. Huwag nating hayaan na tumigas ito sapagkat kapag matigas ang puso, hindi mo mararanasan ang pagdaloy ng Espiritu ng Panginoon. Amen. So, ang title po ng ating itatakel po ngayon ay patungkol po ito sa didiscover ng kapangyarihan kung paano natin ma-establish ang pangitain ng Panginoon sa ating mga buhay. Discovering the power of establishing the visions. Yan. So yan po yun. Yan. Kung mapapansin po natin, ay bahagi po nito na kung saan tayo'y mag-aaral. Yan. So, sabi nga, kapag tayo nandirito, bilang pastor nyo, we must have a goal for every Sunday na kayo nandiri. Yan. So, kailangan kung paano po, kami po as a pastor, a leader, nag-goal kami para sa inyo na sa bawat papahayag ng mabuting balita, lahat tayo dapat na mga mananampalataya, we must be edified. Amen. So, ibig sabihin, dapat lahat tayo ay matuto o makapag-aral. We must be enlightened. Or, pag sinabing edified, to improve or instruct,
someone in a way that improves the mind and the character of an individual. So yan. So kailangan habang kayo po nakatayo dyan, hindi lamang kayo nakatayo or nakaupo, bagkos kailangan i-discern nyo na kayo ay mayroong matutunan. Amen po. Kasi isa po yan sa rason kung bakit matagal na tayong mga Kristiyano, hindi tayo lumalago. Yan, hindi lumalago ang isang mananampalataya kasi nga po, pagamat mayroon siyang naunawaan, pero hindi naman niya sinusunod yung kanyang naunawaan. Amen. So, paano natin ma-discover yung kapangyarihan kung paano ma-establish yung pangitain ng Diyos para sa ating mga buhay? So, tingnan po natin sa Kawikaan, chapter 29, verses 18 hanggang 19. So, ano po bang nakalagay dyan? So, sabi po dyan, sa English po yan, Diglot Edition, sabi diyan, a nation without God's guidance is a nation without order. Happy are those who keep God's law. Sa verse 19, you cannot correct servants just by talking to them. They may understand you, but they will pay no attentions. So, ang sabi dito, ang isang bansa daw na walang Panginoong gumagabay ay isang bansang walang sinusunod na batas. Amen po ba? Ibig sabihin, as in walang kapayapaan. Sabi nga sa Tagalog, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sa verse 19, ang utusan ay di matututo kung ito lang ay pagsasabihan, pagkat di niya susundin kahit ito ay maunawaan. So, totoo po yan. So, tayo, kahit na tayo man, kahit na mayroon na tayong napapakinggan, may tinig na tayong napapakinggan, pero hindi naman tayo sumusunod, kahit na may naunawaan tayo, wala din po yan na halaga sa paningin ng ating Panginoon. So pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng kanyang salita, tayo po ay humingi ng gabay at pagtuturo sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Panginoon, sa hapong ito, minsan pa o Diyos, kami ay lumalapit. Nagpapasalamat sapagkat ibinigay mo sa amin ang pribilehiyo na malaya kaming makalapit sa iyo. Malaya kami na maidulog namin sa iyong banal na trono ang lahat ng mga gusto naming sabihin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na magkaroon kami ng visual eyes, yung mapangitaing mata mula sa oras na ito, Panginoon. At yung aming mga puso, loobin mo na mapuno ito, Panginoon, ng kagalakan nang sa ganun. Ito ay magbubunga ng kagalakan. Ang reflection mo nawa ay patuloy na mahayag sa buhay namin. Salamat po, Ama, sa mga oras na ito. Hiningi ko po na sa pamamagitan ng iyong gabay at ng iyong Santong Espiritu, patuloy po kaming makapanagumpay sapagkat kinikilala ko po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mula sa kalangitan na magbibigay sa amin ng tagumpay. Kami iyong mga anak, kami iyong mga lingkod, sa iyo kami umaasa at ikaw ang aming patnubay. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Welcome ka namin sa aming kalagitnaan. Ikaw ang patuloy na mag-manifest or magmanifesto sa bawat puso namin ngayon. Habang kami nakikinig, paalisin mo sa amin yung mga distraction ng antok, distraction ng anumang mga bagay sa aming kapaligiran. Sa halip, Panginoon, punuan mo po kami ng dakilang pag-asa na mula sa iyo na kami ay makapakinig matapos namin ang gawain na ito na mayroon kaming kagalakan sa puso. Salamat po, Ama. Ang papuri, ang parangal at pasasalamat ay muli kong ibinabalik ito sa iyo sa tanging pangalan ng banal na lingkod na si Jesucristo. Lahat po na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So,
We are to make disciples of all nations. So lagi natin po yung tatandaan na nandyan tayo, nakaupo tayo dyan, hindi lang tayo uupo. Alisin po natin dahil ngayon ay bagong taon, di ba? Iwanan na po natin yung mga bagay na hindi po nakakatulong sa ating paglago sa espiritual. Amen po ba? At harapin natin yung future na kung saan nais na natin, Lord, I want more of you and less of me. More of you, Lord, and less of my flesh. Ibig sabihin, Lord, ikaw lamang. Gusto kong masaturate mo ako ng iyong espiritu. Araw-araw, minuto, oras-oras. Lord, saturate us, O God, with your power. Empower us, Lord, with your presence. Amen. So, lagi natin na idideklara na sa bawat sitwasyon ng buhay na ito ay laging dapat na naka-align tayo sa saan gusto ng Panginoon para sa atin. Hindi dahil sa gusto lang natin, kundi gusto ng Diyos para sa bawat isa sa atin ngayon. All the believers, we must be edified. So kailangan lahat daw na mananampalataya, dapat mapagtibay tayo. Matuto tayo, makapag-aral tayo ng instruction upang ma-improve yung ating mga moral o kahit na yung ating mga intellectual. So ibig sabihin, kung paano sa literal, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Intellectually, wisdom, ito yung sinasabi na knowledge, pero dito nagmumula. Yan, so head knowledge. Mayroong spiritual na wisdom. So kapag head knowledge ka, you'll never understand what is the spiritual wisdom. Amen po ba? Kasi mas lamang yung karunungan na pangsanlibutan o pangsamantala kumpara doon sa karunungan na mula sa Diyos. Where in fact, bakit sa isang taong mananampalataya nagkakaganon ang kanyang pagkaunawa at hindi siya lumalago? It is because yung focus niya mas lamang doon sa mga literal na bagay. Na akala niya yun yung makakapagpasikat sa kanya. Amen po ba? Sabi nga yung ating kasikatan, it is an temporal thing. So, pangsamantalang bagay lamang. Amen. Pag tayo umuwi na sa ating Panginoon, the Lord will not after with our trophies. He's not after of our diplomas or our titles. Amen po ba? After si Lord sa kakayahan na pinagkatiwala niya sa atin. Amen po ba? Kaya lagi nating tatandaan, kung tayo bilang isang mga mananampalataya, dapat bukas tayo doon sa pangitain na kung saan lalago ako. Hindi ako pwedeng maging simbawi lang. Hindi ako pwedeng maging simba, uwi. Kailangan mayroon akong goal. Kung paano si pastor may goal sa akin na sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, dapat lahat kayo matuto, lahat kayo ma-enlightened, magkaroon kayo ng pagkaunawa o maliwanagan ninyo ang tunay na paghahanda papunta doon sa tunay na destinasyon ng isang tao na kumikilala kay Kristo. Amen po ba? We are a Christ-centered ministry. So, lahat na napapakinggan natin, nakapokus ito sa pagiging Lord or Lordship ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Amen po ba? Kasi kapag hindi natin kinilala ang Lordship ng Lord sa buhay natin, ibang Lord ang tatawagin natin. Yung mga pinagkakaabalahan nyo, kung ano yung mga pinagpupukusan nyo, yun yung Lord ninyo. Amen po ba? Ganun po yan. Kaya kapag nag-focus ka sa Panginoon, kapag nag-focus ka sa evangelism, at nag-focus ka sa pagpapabatid ng mabuting balita ng Diyos, maging sa himpapawid man o sa kalupaan man, ikaw ay magiging visionary. Amen po ba? Hello?
And all the believers must be edified. We must be instructed, or we must be to improve morally and intellectually. So kailangan bilang isang mananampalataya dapat na enlighten ka, na lumalago ka morally, lumalago ka intellectually. Kaya alam niyo po ba, ang bawat aspeto ng buhay ng isang tao dapat iyan balanse. Amen po ba? Hindi pwede na lamang yung physical. At hindi rin pwede na maging lamang yung intellectual. Kailangan kung paano, sabi nga sa first yan, di ba? Kung paanong malusog yung ating mga espiritu, dapat ganun din kalusog yung ating mga physical. Amen? Ang nakalulungkot dahil kung paano na yung ibang mga mananampalataya, mas pinalulusog nila yung kanilang physical when it comes to our spiritual malnourished. Amen po ba? Nakakita na po ba kayong malnourished na Christian? Yung malnourished Christian, ibig sabihin yan, mayroon namang pagkain, mayroon naman siyang kakainin, pero hindi siya kumakain ng tama at hindi siya kumakain ng mabuti. Bakit? Dahil may focus siya. Katulad din yan sa literal. Tingnan natin ng isang bata, literal. Nakakita ba kayo, sino may mga bata, may mga anak? Ang literal na bata, subukan mo, bigyan mo siya ng gadget. Kahit nasa harapan na yan ng pagkain, gadget pa rin si hawak. Amen po ba? Nadi-discard niya yung kanyang pagkain na dapat niyang kainin sa kanyang physical. Kaya ang nangyayari, namamayat siya. Kasi yung oras niya napopokus sa gadget. Ganyan yung mga, kapag in-apply mo yan sa spiritual, ganyan yung mga spiritual na tao na kailangan kung paano na nagpo-focus tayo sa literal, mas fokusan natin yung spiritual. Amen po ba? I-balance natin kasi hindi pwede na hindi yan balance. Magigewang yan. Amen po. Kaya lahat meron tayong intellectual, physical, emotional, ano pa? Financial. Yun yung mga aspect ng buhay ng isang tao na dapat nating ibalanse. Amen po ba? Spiritually dapat balanse ka. Hindi pwede na malamangan niya ng ibang aspeto ng buhay natin. Spiritual na aspect, hindi pwedeng malamangan ng intellectual na aspects. Amen po ba? Sapagkat kapag iyan ay lamang ang intellectuality natin, anong mangyayari? Mas lamang ang ating pagmamahal sa mga bagay na temporal. Amen po ba? Hello? Ngayon, dahil pinag-usapan natin kung paano natin, how can we discover the power of establishing the vision in our life as a believer? Amen. What is a vision? Yan. You have a vision. So, sabi nga, ang vision ay ito yung pangitain or ito yung view, yung napapangita mo na mangyayari sa hinaharap. Amen po ba? It is the ability to think about or plan a future with imaginations or wisdom. Amen po ba? Yung kakayahan na magplano para sa hinaharap na may kasamang imahinasyon at karunungan. Ibig sabihin, ang pangitain, pinagsama-sama ito, may imahinasyon, may karunungan para doon sa mga mangyayari sa hinaharap. Or seeing the invisible and making it possible. Minsan sinasabi na, kung napaka-imposible nito, nakita ko lang ito sa pangitain ko, pero ito na ngayon, nararanasan ko na siya. Amen po ba? Hello? Ibig sabihin, ito yung mga bagay na iniisip na mangyayari sa atin. It is an idea or mental image of something. Yan, isang ideya or ano mga image. Halimbawa, nagkaroon ka ng vision. So yan, yung mga mag-ingat po tayo sa mga vision na pinapakita sa atin. Minsan kasi,
Kung saan napupokus na lamang ang attention mo, yun yung laging laman ng isipan mo. Magkikreate yan ng isang view, isang pangitain na kung saan palalawakin ng demonyo yung mga nakikita mo. Amen po ba? Hello. So, may naunawaan po ba tayo? Ayan. There are two kinds of vision. And what are these? Number one, we have spiritual vision. Yan. Spiritual vision, kapag sinabing spiritual, ang maging pangitain mo yan, it is a glorious church evangelizing and discipling Filipinos in all the people of the world through teaching. Amen. Ito yung mga spiritual na pangitain. Pag sinabing a glorious church, ibig sabihin isang eleganteng simbahan. Yan, nagkakaroon ka ng isang view na napapangita mo na isang napakalaking simbahan, punong-puno ng tao. Bakit yan ang nakalagay sa pangitain mo? Kapag iyan dumating sa buhay mo, dapat mo yang hulihin. Amen po ba? Pag hinuli mo yan, yakapin, yun yung lakarin mo at trabahuhin mo yun. Amen po ba? Kasi mayroon din pong isang literal na vision na kung saan isang pangitain na nadalhin ka doon ng demonyo, sasabihin sa'yo, ayan ang magiging kinabukasan mo. Amen po ba? May naunawaan po ba tayo? Pangalawang uri ng pangitain, ito yung tinatawag na geographical vision. Yan, geographical vision. Para tayong nag-aaral, di ba? What subject is this? Science ba, James? Social studies. Yan, sabi nga ng anak ko, Mami, where did you get this? Ginawa mo to, Mami? Sabi niya. So sabi dito, a microvision. So sa geographical vision, mayroon dyan na dalawa ding ori ng vision, microvision and macrovision. Pag sinabing microvision, ito yung na nakita mo sa pangitain na maaabot mo yung lahat, probinsya, syudad, munisipalidad, mga barangay, mga purok, lahat ng mga kalye-kalye, it must be saturated kapag ikaw ay dinala ng Diyos sa lugar na yaon. Amen po ba? Kasi kapag ikaw dinala ng Panginoon sa halimbawa, probinsya, at yun yung dala-dala mo, wala ka namang dalang gold, kundi ang dala mo ay salita ng Diyos na ito yung dala-dala natin. So, kailangan masaturate natin yon mula sa syudad, mula probinsya, syudad, munisipalidad, barangay, purok, hanggang sa mga kaliit-liitan. Alam niyo po ba, ginawa na po namin yan. Unang kung bakit po lumawak po yung pangitain ng Panginoon na ibinaba sa ating tatay, dahil nagawa na po namin yan. We have been 6 years in the barangays. Yan. So, alam niyo po, doon po tayo nagkaroon ng malawakang pangitain na kung saan nahubog itong mga leaders nito na nandyan. Makikita niyo sa hulihan na mga matatatag na, may mga kalyo na ang kanilang mga paa sa kalalakad. Amen! Yan. So talagang naranasan po namin yan na inaabot kami ng 11:30 ng gabi sa bawat barangay. Kaya hintay doon sa mga tanod na magdu-duty para sila man din ay magkaroon ng ma-enlighten sila ng patungkol sa salita ng Panginoon. Amen. Naranasan namin yan. Umuulan, bumabaha, bumabagyo, umiinit man. Naranasan po namin yan. Nandyan kami sa lugar na kung saan nasaturate natin pati mga barangay, mga purok-purok. Kasi kapag nandiyan ka na sa barangay, may magtuturo sa iyo, oy, kailangan ng panalangin ni ganito doon sa sityo. Naranasan namin na pumunta kami ng sityo Pulo, sa dako ng Dilapas, lahat ng dako. Narating na namin sa Ganado, sa Mamplasan, sa Barangay Binyan. Kahit po mahirap po pasukin na barangay, ay nagawa po namin yan na ma-saturate ng salita ng Panginoon. Kasi nga yung pangitain, we have a
micro visions. Amen. So pag sinabing macro, ito naman yung paningin na kung saan pangkalahatan, overall na pangitain, pangmalawakan na pangitain. Ibig sabihin, hindi ka lang nakapokus sa probinsya, o nakapokus ka sa lahat ng dako. Amen. So as I've studied, na-realize ko na yung vision pala ng ating pastor ay macro vision. Amen. Pangkalahatan. Yung gusto niya marating yung, kaya nga pinagpipray natin yung lahat na presidente ng lahat ng bansa. Amen. Kasi nga, macro vision yung nakikita ng lingkod ng Diyos. Amen. Kayo, what kind of vision you have? Ano pong uri ng pangitain na sa inyo ngayon? Ayan. So, dako po tayo sa kahalagahan ng pangitain. Number 1, a vision shows us where we are headed. So, yan. Ang pangitain, ito yung magpapakita sa atin o magbibigay sa atin kung ano yung direksyon na nilalakaran natin. Amen po ba? Kung mapansin po natin at kung malala natin si Nehemiah, amen, si Nehemiah, alam niyo po ba, isa sa pinaka-notable na picture dito sa Book of Nehemiah, ito yung record na kung saan si Nehemiah ay mayroon siyang pinakamalalim na dependence sa Panginoon at yung kanyang palaging pananalangin sa Diyos. Nagkaroon siya ng deep relationship sa ating Panginoon, yung passion niya. Kaya nga nung siya'y nanalangin para doon sa Jerusalem, nung ipinadala na siya doon sa Jerusalem para mamuno, alam niyo po ba, nalaman niya yung lahat ng problema ng mga taga-Jerusalem. At nung nalaman niya ito, siya ay nagpasya na nakita niya yung mga problemang yun at nagpasya siya na siya ay kikilos para trabahuhin yung pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen. So yung concern niya para doon sa Jerusalem. Yan. So sabi diyan sa chapter 1 verse 3 and 4, ang sabi diyan, "He told me that those who had survived and were back in the homeland were in great difficulty, in that the foreigners who lived nearby looked down on them. They also told me that the walls of Jerusalem were still broken down, in that the gates had not been restored since the time they were burned. When I heard all this, I sat down and wept." Amen. So sabi ni Nehemiah, nung marinig niya lahat ng mga sinabi ng mga tao, yung mga Hudyo na nagbalik na mula dun sa Huda, na naging bihag sa Babylonia, so sabi niya, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhan na katira malapit doon. Sinabi nila na wasak na ang mga pader ng mga Jerusalem at mga pintuan ng lungsod at hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. So sabi ni Nehemiah, nung narinig niya ito, napaupo siya at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. So dapat ganun tayo. Wala tayong itatago sa Panginoon kapag tayo ay humingi, kapag nagkaroon tayo ng isang pangitain patungkol sa isang lugar. Yan. So kapag nakita natin yung pangitain ng pangangailangan ng isang lugar, ibig sabihin noon, pinibigyan ka ng malalim na burden ng Panginoon. Kapag kayo nagkaroon ng pangitain dito sa loob ng ministry, huwag niyong ipasa sa iba. Kailangan hulihin nyo yon at iapusin at
gawin natin. Yan. So, we must be perform. I-perform natin kung ano yung pangitain sa atin ng Panginoon. And number 2, visions provides and inspires us to keep going on. Yan. Ang pangitain po, ito yung nagbibigay sa atin at nagpapalakas ng kalooban para tayo makapanatili. Maraming mga mananampalataya, hindi sila nakakapanatili. Alam niyo po ba, yung mananampalatayang ganun ay marupok. Dumating si pagsubok, hindi na nakakapanagumpay sa kanyang sitwasyon. Amen. Laging sinasabi, naku, paano ba yan? Wala na. Kaya yung iba ngayon mainit, kaya wag kayong magtaka. Yung mga kapatid natin na sobrang init, masigasig sa paglilingkod, nauuna pa, umulan, kahit baha na, kahit na may anak, kahit na may bata siya, nandoon naglilingkod. Ngayon, duman yung pagsubok sa buhay niya at sa pamilya niya. Naging marupok siya. Kaya dapat tayong lahat ay hindi marupok. Kapag nasa iyo ang pangitain ng Diyos, lahat dapat tayo ay matatag. Amen po ba? So hindi pwedeng ipakita mo na mahina ka. Amen. Kaya ikaw na binababaan ng pangitain ng Panginoon, dapat ipakita mo na ikaw ay matatag. Ikaw ay hindi marupok. Kahit na minsan bilang mga ginagamit ng Panginoon, nakakadama rin tayo ng panghihina. Nakakadama rin tayo ng kapaguran. Pero hindi ito dapat ang managumpay sa ating buhay paglilingkod bagkos makapanagumpay si Kristo sa buhay natin. Amen po. Nakita niyo po, hindi po. Sa amin po kahit po, tingnan niyo po ang pastor natin. Siya po'y may nararamdaman. Pero nakita nyo, hindi po siya nahihiga. Nakita nyo naman, nandun pa rin. He keep on overseeing us. Yan, overseer siya ngayon. Sabi nga niya, masarap din pala yung pakiramdam na ikaw ay nakaupo, nag-oversee ka sa congregation. So, salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat. Amen. Hindi niya tayo binibigo kapag sinabi, Lord, palakasin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng karunungan sapagkat kung hindi dahil sa iyo, wala naman ako dito. Amen po ba? Dapat ganun tayo, hindi yung kapag tayo ay malakas-lakas, uubusin natin yung oras natin para sa labas. So si Lord, dinidespise natin yung kabanalan ng Diyos pag-araw ng linggo. Amen po ba? Alam niyo po, bawat minuto ang Panginoon nakatingin sa atin. Amen? Pero lagi nating tatandaan, may panahon ng paniningil ang Diyos sa atin. Yan yung panahon kapag dumating na yung bawat season ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi natin pwedeng ipakita sa Lord, Lord, ito na. Pwede na. Salamat. Uuwi na ako sa iyo, Panginoon. Nakuha ko na yung tropeyo ko bilang champion sa championship ng laro ko. Hindi mo yan pwedeng maipagmalaki sa Diyos. Dahil sa harapan ng Diyos, isa ka lamang basahan sa kanyang paningin. Amen po ba? Hindi natin pwedeng ipagmalaki kung anong mayroon tayo ngayon. Kaya sabi nga, huwag nating isipin na lahat na mayroon tayo ngayon, tinatangkilik man, kayamanan man, pinagkakitaan man, na pag-aari natin yan. Sapagkat ang lahat ng iyan ay nagmumula sa Diyos. Maging yung pamahalaan, walang pamahalaan na hindi nagmula sa pamamahala ng Diyos. Amen po ba? Kaya lang naman nagiging hindi maganda yung outcome ng isang namumuno sa isang pamamahala dahil siya yung nagpili ng buhay na gusto niyang lakaran. Kaya nga sabi ko nga, nakakaawa ang isang mananampalataya na taon na ang binibilang na siya ay mananampalataya pero patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? Patuloy pa rin sumusuhay. Bagamat mayroong napakinggan, mayroong nagsabi, may naunawaan, hindi naman nasunod. Alam niyo po ba, nakakaawa po ang isang mananampalataya kapag ganyan ang ating mga attitude. Amen po ba? Kaya lagi nating tatandaan, sa bawat aspeto ng buhay na ito, lagi nating tatandaan, ang Lord ang siyang unang dahilan. Amen. Sabi ko, di ba,
Kung nung unang panahon wala tayo kay Kristo, kaya tayo gumigising sa umaga para sa pamilya, para sa mga anak natin, kailangan nating paglingkuran. Pero ngayon, may reason, may unang rason kung bakit tayo gumigising ng mas maaga kaysa paggising natin noong wala pa tayo kay Kristo. Bakit? Gumigising tayo ng mas maaga para tayo ay makapag-covenant prayer. Para tayo ay makapanalangin na sa Panginoon. Bago tayo maglilingkod sa pamilya, nakapanalangin na tayo. Amen po ba? So, yun po yung reason. Malaking pagkakaiba noon at ngayon. Amen po ba? Yan. So, it provides and inspires us to keep going on. Yan. So sabi nga dyan sa chapter 2, verse 17 and 18 ng Nehemiah, sa chapter 2, 17-18, ang sabi diyan, "But now I said to them, see what trouble we are in because Jerusalem is in ruins and its gates are destroyed. Let's rebuild the city walls and put an end to our disgrace. And I told them how God had been with me and helped me and what the emperor had said to me." Sabi sa Tagalog, pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo. Ang sagot nila, kaya't naghanda nga sila upang simulan na ang gawain. Ibig sabihin, dahil may pangitain yung leader na itinalaga doon sa buhay ni Nehemiah, nagbigay ito ng kalakasan doon sa kanyang mga kasama. Kaya eto sila, na sila yung nagtrabaho at gusto nilang maibalik muli yung sabi nga, yung isang syudad na kung saan lugmok na lugmok, parang kumbaga parang kung sa isang negosyo parang bankrupt, 'di ba? Ang negosyo na bankrupt kapag walang naglakas loob na magbigay ng hayaan na yung chance na ibinigay ni sa kanya para yun ay muling maibangon, ay mananatiling bankrupt yan. Amen po ba? Hello? Hello? Kaya nga alam niyo po ba, sa literal po ngayon nakikita niyo, sabi nga, di ba? Sabi nga, isang ahensya ng ating pamahalaan ay bankrupt. So hanggat walang tumata yung leader na magpapakilala, kaya natin yan. I-restore natin ang ahensyang yan sapagkat titingnan na lang kung ano yung mga napapakinabangan sa ahensyang yan na nababangkrap sa ngayon. Amen po ba? Dapat bilang isang leader, nakikita yan. Sa tingin nyo, may pangitain kaya ang mga leader ng pamahalaan? Amen? Katulad din yan sa spiritual. Sa isang ministeryo, kapag ang pastor natin walang pangitain, ang ministry ay hindi uunlad. Ang ministry ay hindi lalago. Amen? Ang mangyayari, imbis na magkaroon ng unity, magkakaroon ito ng division. Bakit? Wala namang pangitain ang leader namin eh. Hello? Hello? Ang isang ministeryo, kapag ang leader mo makasarili, hindi ka lalago dyan. Amen? Kaya nasa atin na lang yan. Lagi maraming inaalok sa inyo. If you want to grow, if you want to improve your morally and intellectually, magpaturo ka. Amen? Kasi hanggat hindi tayo nagpapaturo, hindi tayo matututo. Hanggat hindi mo tinatanggap ang pangitain ng leader sa ministeryo na kung nasaan ka ngayon at yapusin mo ito at makipag-isa ka, lakaran mo na ito, hindi ka lalago. Amen po ba? Kahit saan kang simbahan lumipat, kung ikaw ay hindi nakikipag-isa, hindi ka lalago. Kaya sasabihin mo na lang, okay na ako na maging church attender.
Okay na akong maging taga-Sambales. Kahit ikaw ay taga-probinsya, okay na ako mapalipat sa Sambales. Ano ba yung Sambales na yun? Simbales. Simbales. Gusto nyo bang maging taga-Sambales? Hello? Kaya makipag-isa po tayo sa pangitain po ng ministeryo. Amen po ba? So, wag nating hayaan na tayo ay hindi lumalago. Minsan yung parang saglitan lang, parang dumadaan lang yung fire. Amen. Bakit yung fire namamatay? Kasi lagi nating tatandaan, literally man, ang apoy na nag-iisa, hindi yan didingas. Laging kumakalat ang apoy kapag iyan ay nandoon sa karamihan. Amen po ba? Kapag pinagsama-sama mo yan, katulad din yan ng isang walis, kapag isang tingting lang, gagana ba? Hindi. Kailangan yung isang tingting, dagdagan mo pa. Sumanib ka, dagdagan. Kung ikaw din ang tingin mo sarili mo tingting, makipag-isa ka doon sa 5 tingting para maging 6 kayo. Lalakas ang puwersa. Tingnan mo ang iyong katabi ngayon kung mukha siyang tingting. Hindi. Diba? Mga kapatid, tayo man din ay nangailangan ng pangitain sa buhay natin. Amen po. Tayo man din ay talagang kailangan natin ang pangitain. Minsan magtataka ka sarili mo, bakit kaya ang tagal ko na sa ministry, hindi man lang ako nagagamit? Hello? Paano makikita ng Panginoon yung kakayanan mo? Ang Diyos masagana kung magbigay. Each and every one of us has a purpose. So, binibigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan. Bawat isa sa atin mayroong kakayahan. Ano ba yung kakayahan mo? Ano ba yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Kung sa kakayahan na yon na ginagawa mo ay sa kalooban ng Panginoon, magala ka, masaya ka, that's it. Doon ka tinawag ng Panginoon. Pagyamanin mo yon. Amen po ba? Hello? Pero kapag alam mo na mayroon ka namang abilidad, pero hindi naman nakikita yung abilidad mo, kaya huwag tayong maging secret agent Christian. Amen? Hello? Mayroon ba kayong kilala na secret agent Christian? Yung ibig sabihin na, ano siya? Tinatago niya yung pagiging Kristiyano niya. Bakit? Kristiyano lang siya pag nasa loob ng simbahan. Pag nasa labas, hindi mo siya makita na siya ay naging Kristiyano. Amen po ba? Kaya ang tawag sa kanya, secret agent. Yan, so, nakikita lang, nahayag lang sa kanya yung pagiging Kristiyano pag nandito siya sa loob. Kaya ganun din yan, vice versa. As a leader, as your pastor, kita namin lahat, discern namin lahat yung inyong mga spirit kapag kayo nandito sa loob ng simbahan. Amen? Pero kapag kayo nasa labas na, we don't have an authority para panghimasukan namin yung inyong buhay. Bakit? Tinanggap nyo na si Kristo. Amen? Alam naman natin that if we are in Christ, we are born again. Amen ba? Kapag ikaw sinabi mo na born again ka, pagdating sa labas, you are burn again. Ibig sabihin, burned again, hindi born again. Ano mangyayari niyan? Imbis na ikaw maging multiplier, maging slicer ka pa. Hindi ka na maging multiplier, kundi taga-slice ka pa. Imbis na ikaw ay isa ka doon sa tagapagparami, tagapagkalat. Nakukuha po ba? Hello? Kaya lagi nating evaluate yung ating mga sarili. Ngayon, year 2025 na. So ilang taon na tayo sa loob ng ministry. Dapat tayo lumalago, dapat lumalalim. We must be saturated with the word. Dahil lahat po tayo may napapakinggan. Lahat naman tayo nakakaunawa. Ang problema, hindi tayo sumusunod. Amen po ba? Hello? Hello? Ayan. So, we need a vision casting. Ibig sabihin, everyone must catch the vision. Kailangan nating abutin
ang pangitain. Bawat isa sa atin, dapat iyan ay dala-dala natin. Not only we hear, dapat tayong makibahagi. Dapat tinatanggap natin ito. Huwag lang natin mapagin, ay naku, ang ganda-ganda ng pangitain ng church na yan. Ay, oo nga. Pero hindi ako nasali dyan. Alam niyo po ba, mali po yung perspective ng isang mananampalataya. Naku, ayaw kong makipag-isa sa simbahan. Kaya ka dinala ng Diyos sa ministering yan. Ano ang purpose sa'yo ng Panginoon? Makipag-isa. Amen po ba? So hindi ka makakakitaan ng tendency na mag-create ng paghihiwa-hiwalay. Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi ka lang dapat nakikinig, bagkos makibahagi ka. Amen po ba? Makibahagi ka. Hindi yung wala kang man lang pakialam. Dumaan ang okasyon, araw-araw mayroon tayong binabattle, pinakipagbaka, parang wala ka man lang nakagana-gana. Hindi ka man lang nakikipag-isa sa pasanin. Hindi ka man lang nakikipagpasan. Kami na nandirito, naiilan kami na nagdutulong-tulong. Parang giba na yung aming mga shoulder sa kakapasan ng pasanin. Amen po ba? Maraming hindi nakikipag-isa. Kasi ang sabi nila, hindi man ako nakikipag-isa dyan. Bahala na, hamon mo na sila dyan. Kayang-kaya nila yan. Nandiyan naman si pastor. Yan naman si Nanay Elsa. Pag nakikita nila si Nanay Elsa na nakangiti, ang akala nila walang dinadalang pasanin. Pag nakikita nila si pastor na nagbibiro, ang akala nila walang dinaramdam sa katawan. Alam nga naman, may dinaramdam ka na nga, nakaganon ka pa. Laging ginaw na ginaw. O mayroong kang binabarden, ikaw ay nagtatago pa. Alam niyo po ba, yung mga ganong mga mananampalataya ay hindi po yun magbubunga at hindi yan lalago. Kapag ikaw ay nakakadama ng mga obstacle sa buhay mo, i-reveal mo. I-reveal mo doon sa kapatid mo. Amen po ba? Do not reveal it doon sa mga makamundo. Kasi magpapayo sa iyo, naku, oo nga, ganyan niya. Sige, hamot siya. Mag-share ka ng problema sa ministry. Alam mo ba sa church namin, ang higpit nila sa pag-iikap po. Kasabihin naman yung pinagrebilan mo, ay di umalis ka na lang doon. Sayang ibibigay mo pa sa kanila imbis sa pamilya mo na. O, maganda ba yung payo sa'yo? Hindi. Alam niyo po ba kung bakit po tayo naghihigpit sa pagsunod? Dahil kayo ang makikinabang. Amen po ba? Kayo yung magbibinipisyo. Amen? Kasi saan ka nakakita na nasuhay ka, pero pinagpapala ka? Amen? Ang sabi ng Panginoon, napakapalad natin kasi ang Lord ay laging masagana. Sabi nga, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang pagpapala ay ibinubuhos sa masama at mabuti. Kaya mapalad ka. Kung ikaw ay masama, pinagpapala ka pa rin. Kung ikaw ay mabuti, pinagpapala ka din. Ang problema, pamilya mo ang magsasuffer. Amen po ba? Ang sabi nga, di ba, Jesus Christ paid our sin. Si Jesus Christ, siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. We are forgiven, but we are not exempted for the consequences of our sins. Amen po ba? Pinatawad nga tayo, pero hindi natin matatakasan yung consequence ng mga kasalanan na yan na ginawa natin nung wala pa tayo kay Kristo. Amen? Kaya nga, anong dapat nating gawin? Makasalanan ka, tinubos ka ng Panginoon, lakaran mo yung katwiran ng Diyos. Hindi yung wag mong ipagmalaki na, naku, alam mo ba, pinatawad na ako ng Panginoon. Kaya pwede na uli akong bumalik sa kasalanan. Hello? Para namang nakakapangilabot yan sa isang totoong Kristiyano.
Amen? If you are a true Christian, dapat hindi na sa'yo makita yun, yung pagiging hindi totoo. Magpakatotoo tayo. Amen? Alam niyo po ba na maraming benepisyo ang totoong Kristiyano? Kapag naging totoo ka, lahat na kapatiran mo, maging totoo din sa'yo. Amen? Hello? Praise God. Hello? Alam niyo po ba na sa pagiging matapat mo, sa pagiging transparent mo, hindi rin sila maglilihim sa'yo. Minsan mayroong mga pagkakataon, mayroong mga pananalita na rebuking, mayroong pananalita na nagtuturo, nagpapaalala. We must accept it. Tanggapin natin yan kung tayo nire-rebuke. Ay, oo nga naman, tama naman yun. Kasi alam niyo po ba, hindi tayo mananatili doon sa sitwasyon na yun na kailangan pa ba tayong i-rebuke? Kailangan pa ba tayong paalalahanan? Kailangan pa ba tayong turuan? Mayroon tayong naririnig na papakinggan na nautos na batas ng Diyos. Amen po ba? Ang problema lamang po, Proverbs 28:19. Mayroong napakinggan, pero hindi nasunod. May naunawaan, pero sumusuhay. Yun yung mabigat na problema sa mga Kristiyano. Naunawaan nila, pero hindi naman sila sumusunod. Amen? Nandyan pa yung saka na lang. Minsan yung iba, linubos-lubos nila yung year-end ng 2024. Napanood ko nga sila, as in nagla-live talaga sila. Kumakanta sila ng pusong bato. Ang puso natin, dinurog na ng Diyos, hindi na pusong bato. Amen po ba? Talagang parang ginaganon yung heart ko. Sabi ko, kung ako nga naninibog, how much si Lord? Tapos, kay Lord ka. You are declaring that God is good. All the time, God is good. Pero yung nilalakaran mong buhay, you're not good. Amen po ba? Kaya maging aware po tayo. 2025, ito na yung time na iwan mo na lahat doon sa nakaraang taon, nakaraang mga buwan, araw, yung mga bagay na hindi na dapat binabalikan. Eto na tayo ngayon, panibago. Sabihin mo sarili mo, gusto kong lumago ako. Gusto ko Lord, ibukas mo ang aking paningin. Makita ko ang malaking pangitain mo para sa buhay ko. At iyan ay huhulihin ko, ipapasa ko, tatrabahuhin ko. Amen po ba? Yan lang naman Bakit ba tayo nakakapaglingkod? Kasi inuudyukan tayo ng vision na mayroon ang Panginoon para sa buhay natin. Amen po ba? So, pangatlo na importante na dapat nating malaman sa isang pangitain, ito yung tumutulong sa atin para makagawa. Hindi tayo paurong kundi sumusulong. It helps us to keep us moving forward and move through obstacles. So kahit na mayroong mga hadlang, may mga humahadlang, mayroong mga problema, may mga kapagsubukan na kapag papatuloy tayo, bakit? Alam natin that in the future, mayroon tayong inaasahan na gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Bakit tayo nagluluhod tayo para ipanalangin yung lahat na may mga sakit kahit na stage 4 na cancer? Dahil we are looking forward that God will make a way. God will heal all the sicknesses. Amen po ba? Inaasahan natin na pagagalingin tayo ng Diyos. Amen. So wala na tayo doon sa ng buhay natin na totoo kayang nagpapagaling ang Diyos. Parang ako noon, nung wala pa ako kay Kristo, hindi ko pa kilala, sabi ko, Lord, totoo ang buhay ka? Kung totoo ang buhay ka, hindi ko na siguro, sabi ko, hindi ko na kailangan na laging every 3 days, kailangan na yung dugo ko, isalang yung dugo ko sa makinarya para makita kung may virus pa o wala na. Lord, totoo ka ba talaga? Pag totoo ka, ipakita mo sa akin. At hindi na ako babalik dito sa hospital na to. Talagang wala pa talagang pananampalataya, as in batang-bata sa pananampalataya at hindi pa alam kung paano manampalataya. Nakipag-compromise pa kay Lord.
Oh, hindi ako binigo ng Diyos. Alam niyo po ba, yung hindi pagbigo sa akin ng Panginoon, siya naman yung nag-udyok sa akin para hindi ako makatanggi sa pinagagawa ng Diyos sa buhay ko. Yung maisip mo lang na parang gusto ko mag-backslide kaya. Wherein, alam naman natin kung ano yung bunga ng pagbabackslide. Never po. Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit? Napakalaki ng utang na loob natin sa Panginoon. Ako, napakalaki ng utang na loob ko sa Diyos. My life is a second chance from God. So, siguro wala na ako kung hindi ko nakilala si Kristo. Kung hindi siya naghimala sa buhay naming mag-asawa, baka wala na rin kami parihas. Sabi ko nga, kung hindi kami tinawag ng Diyos, baka yung mga anak namin ngayon wala yan sila. Bakit? May tendency na ang mga wala kay Kristo, ang bilis-bilis lang nila magdesisyon. Ang bilis-bilis lang nila magpasya sa mga bagay na ginusto, pero kamukat-mukat inaayawan na. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. We are blessed dahil tinawag tayo ng Diyos. We are blessed dahil mayroon tayong pamilya. We are blessed dahil mayroon tayo, yung bagayupon nyo, kung paano mayroon tayong pamilya literal, may pamilya spiritual tayo. Amen po ba? Hello. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay. So, it helps us to move forward and move through obstacles. So, sa Nehemiah chapter 2, 19 to 20, anong sabi dyan? Ito yung sinabi dito, sabi na, ito yung kahit na maraming mga nagbibigay ng negatibo na yung dinidiscourage nila si Nehemiah, pero nagpatuloy pa rin. Kaya nga, sabi ko nga kaninang umaga, kapag kayo magkakaroon ng anak, in the future, mayroon kayong anak, lalaki ang anak ninyo, huwag niyong ipapangalan ang Sanballat. Dahil si Sanballat ay isang number 1 na negatibong tao. Yan. At saka parang ang bantot ng pangalan, Sanballat. Amen? Kapag galit ka na noon, mabaho na yung pangalan niya, sasisigaw niyo, Balat, asaan ka? Isa siya sa pinaka-negatibo na nagbigay ng humahad lang kay Nehemiah para hindi ma-restore yung Jerusalem sa pamumuno ni Nehemiah. Kaya nga, kahit na maraming mga humahad lang, pero nagpatuloy pa rin si Nehemiah. Amen. So, nagpatuloy siya, maraming hadlang, pero nakapanatili siya doon sa pangako ng Diyos sa kanya, sapagkat anong sabi nga niya, di ba? Ang sabi niya, anong sabi niya? When Sanballat, Tobiah, and an Arab named Geshem heard that we were planning to do, they laughed at us and said, "What do you think you're doing? Are you going to rebel against the emperor?" Ano ba sa tingin nyo? Ano ba sa isip nyo yung ginagawa nyo? Tinatawanan sila ni Nehemiah kasi akala nila hindi na ma-restore yung Jerusalem. Ano ba sa akala nyo ang ginagawa nyo? Kayo ba yung magre-rebelde sa ating emperador? Amen. 'Di ba ganyan tayo sa ating pamilya kapag dumadanas ng mga pagsubok, maraming na nagdi-distract. Ikaw kasi lingkod-lingkod ka pa. Wala na nga tayo, puro na nga wala eh. Amen? Kaya nga, paalala ko sa inyo, huwag kayo laging nagwawala. Lagi yung sinasabi nyo na wala, pero mayroon. Kasi walang maniniwala sa inyo. Kasi ang laging nagsasabi ng wala, kawalan, lalong mawawalan. Amen po ba? Kapag ikaw ay kay Kristo na, hindi na nakikita yung kawalan sa buhay mo. Bakit? Yung reflection ng Panginoon ay sumasa atin na. Amen po ba? Pero kapag kahit na mayroon, wala ka ng wala, lalo kang mawawalan. Amen po ba? So, wag nating gawin yan. And number 4, a vision provides focus. So, yung, kumbaga, yung attention. Ang pangit na siya yung nagbibigay ng atensyon sa atin. Ipako natin yung ating mga pag-iisip doon sa pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? Kasi
Kapag ikaw totoo, o totoo ka na mayroon kang commitment sa Panginoon, hindi ka mahadlangan ng anumang mga negative na tawag sa'yo ng Panginoon, ng demonyo. Amen. Kasi marami diyan na tawag, nako, kapag dumanas tayo ng kapagsubukan, sasabihin natin, bakit ka ba naglilingkod pa? Ayan na ngayon nararanasan mo. Kapag dumadanas tayo ng pagsubok, mas lalo tayong magpakalalim sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Wag lagi tayong nakikitaan ng aray ko, hindi na ako makatayo, hindi na ako makalakad. The more na nakakadama tayo ng pain, tumayo tayo. Tayuan natin ang pangako ng Diyos. Ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Ipaglalaban tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, sabi nga sa isang awitin, we will serve the Lord even the trials come. Sa bagyo at sa problema. Amen? Kaya minsan, yung sa ating mga pagpupuri dapat maging totoo tayo. Amen? Minsan kinakanta natin, ang lungkot-lungkot naman. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Gusto mo purihin ang Panginoon, pero ang lungkot naman. Parang namang hindi naman nagpupuri. Amen po ba? Kapag sinabi mo, Lord, my heart desire is to worship you. Dapat makikita sa reflection mo na nag-worship ka talaga sa Panginoon. Amen po? Bakit? Yung reflection mo, bunga yan na kung ano yung laman ng puso mo. Kapag ang puso mo malungkot, kunwari lang yan, nasa simbahan kasi tayo ngayon, nakakahiya, magpuri tayo mga kapatid. Pero deep inside, may problema pala yung puso. Natisod na pala, nasakta na pala dahil kay kapatid. Pagpuri tayo. Nakakahiya kasi kung wala lang tayo sa simbahan, talaga, di ko palalampasin to. Diba? Mayroong ganun. Pero dapat alisin na natin yun. If we have a vision, yan yung magbibigay sa atin ng tibay ng loob para harapin natin kung ano yung mga obstacle na ginagamit ng Diyos para tayo maging matatag. Gawin niyang matatag. Amen. So, a vision give us a meaning. So, siya yung nagbibigay kaulugan sa buhay natin. Kung wala kang pangitain, walang kwenta rin ang buhay mo. Sabi nga, kahit na, alam mo ba, nakakita ka na ba ng isang tao na walang kapangarap sa buhay? Hindi man lang nangangarap, wala man lang napangitain na, pag ako nagkatrabaho, ganito yung gagawin ko. Wala man lang siyang ganun. Ang isang taong yan ay walang kagana-gana, hindi kagana-ganang kausap. Amen. Kapag ganun yung maging kasama mo sa bahay, parang walang pakialam, ay bahala ka dyan. Anong mangyayari sa'yo? Parang ano ba yan? Lagi na lang ng ako. Amen po. Pero, ang sabi nga, dahil kay Kristo, kaya tayo pinagtatagumpay ng Diyos. Amen. So, why we valued our visions? Bakit pinapahalagahan natin yung ating mga pangitain? Ito na. Because it unites us. Ibig sabihin, yung nag-create sa atin upang tayo magkaisa. Nagbibigay sa atin ng unite na spirit. Amen. And it inspire us. Nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Nagbibigay sa atin ng inspiration. It increases energy. Nagbibigay ng sigla, stamina. Pinalalakas tayo. Kapag tayo mayroong pangitain, pinapasigla niya na maglingkod tayo. Amen. Kahit na maulan, maglilingkod ka, ginagawa mo. Bakit? May pangitain kasi tayo. Amen. It moves people into action. Ito yung nagbibigay sa tao para siya ay kumilos. Kapag walang pangarap, walang pangitain, di man lang nakikita, 10 years from now, ano kaya yung mangyayari sa ministering ito? Abangan natin yun. 10 years from now, 4 years from now, ano kaya maging si James?
4 years from now, si Jim siguro ay may bit-bit ng attache case. At the same time, yung attache case, may laptop na, may Biblia pa. Diba? Dapat ganun tayo. Dapat tayo maging mapangarap na tao. Amen. Sabi nga, libre naman mangarap. Pero kasabihan lang yun, literally. Sabi nila, libreng mangarap. Pero yapusin natin yung vision ni Lord sa buhay natin. Amen. Kasi walang mimintis dyan. Diba? Alam niyo po, marami nga po, diba, na mga lingkod ng Diyos na dati sila, nagtatrabaho sila sa bangko. Meron nga dati, wala pa ako kay Kristo, nasa sanlibutan pa ako, meron akong kakilala, accountant siya sa isang bangko dito sa Binyan. Alam niyo po ba, na blessing in disguise na nagtagpo kami ngayon sa iisang organisasyon, nasa Binyan Pastors Movement, pastor na. Diba? O, sino bang mag-aakala na ganun? So, iniwan niya yung kanyang trabaho, iniwan niya yung kanyang title na accountant, at nagpastor. Amen? Nagtsatsaga na magsalita sa radyo na walang sahod. Nakikinig ba kayo sa radyo ng Binyan? Yan. Alam niyo po ba, yung mga pastor po dyan na ginagamit, may mga profesyon yan. Iniwan nila yan para sa Panginoon. Hello? Dapat yung pangitain ng Diyos, yun yung ating sabayan. Amen? Maganda yun. May tinapusan ka na, binibless ka na ng Panginoon, pero hindi mo kinakalimutan si Lord. First priority mo pa rin si Lord. Amen? Mas lalo kang itataas, lalo kang ipopromote ng Panginoon kasi pinibigyan mo ng kahalagahan ang Panginoon sa buhay mo. Yun yung pagkakaiba doon sa matalino ka lang literal, kaysa matalino ka spiritual. Amen? May pagkakaiba yan. Kaya makikita mo, sa mga kapatid natin dito, for transparency, makikita mo kung sino yung matalino literal o may head knowledge, makikita mo yung mayroong spiritual na talino. Amen po? Kasi kapag makita mo sa kanya yung literal na katalinuhan, hindi mo siya makikita dito ngayon. Bakit? Lamang sa kanya yung mga bagay na mga pansamantala. Amen po? Hello? Sabi ko kaninang umaga, pagdating ng Panginoon, hindi ka ipagtatanggol ng bola mo. Hindi ka ipagtatanggol ng kaibigan mo. Hindi ka ipagtatanggol ng kumpare mo. Hindi ka ipagtatanggol ng kung ano yung pinahalagahan mo ngayon. Si Lord lang ang makapagtatanggol sa iyo. Katulad ni Nehemiah, sabi niya, ang aking amang nasa langit ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Kasi binubuli na sila. Sa pamumuno niya, tinatry niya na i-restore yung pinamumunuan niya. Diba nakakita kayo, diba sa literal na pamumuno, merong mga leader na sakim, mga greedy, na kapag sila ay alam nila na talo na, may papalit na sa kanila, lilimasin nila lahat yung mga gamit doon sa establishmento. Halimbawa, sa barangay, may kilala kayong ganon, may alam kayong ganon, aalisin nila lahat yun, upuan, maging yung programa sa computer na yung programa na yan dapat kung sino yung hahalili, ipapasing the torch lang yan, di ba? Ito yung programa natin, ituloy mo na lang kung sa tingin mo mabuti. Amen? Hello? Kaya lagi nating tatandaan na sa bawat pamumuno ay titingnan natin yung namumuno. Is he or she intellectually fit by the word of God, or is he or she intellectually knowledge lang na mayroon? Amen po ba? Kaya makikita natin ngayon, kaya kayo, katulad ni Nehemiah, kung sa panahon natin ngayon, kung ibabalik ang panahon ni Nehemiah noon sa atin ngayon, mas pipiliin ko si Nehemiah na mamuno sa bayan natin. Amen? Siguro wala nang baha. Kasi pipilitin niya, hahanapin niya talaga kung ano talaga yung pinagmumulan ng pagbaha. Amen po ba?
Kahit na sa sabi ng mga tao, hindi na maaari yan. Parang ano ka lang, ano ba yung gagawin mo? Baka gusto mo, nagpapalakas ka lang. Ginagawa mo yan. Alam niyo po ba yung pamumuno ni Nehemiah, napakaganda. Sa ngayon kaya, mayroon pa kayang Nehemiah? Amen? Alam niyo po ba kung bakit nandyan ang kwento ng mga taong ito sa Biblia? Kung bakit ito na talagang notable talaga yung kanilang mga ginawa para mayroon tayong mapagkuhanan ng halimbawa sa atin na yung character natin, kung paano natin adapin yung character na maganda sa halip na mayroong mga character na hindi maganda. Mayroon ding mga leader na hindi rin maganda ang pamumuno. So piliin natin na i-adapt yung mga pamumuno ng mga matutuwid na tagapanguna. Amen po ba? Hello? Amen. So, sabi nga, ito yung nagbibigay sa atin ng attention. So, kapag tayo mayroong vision, may pangitain tayo, doon natin may bibigay yung atensyon natin. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ka lalago kasi nandun yung atensyon mo. Binibigyan mo ng kahit na. So, alam nyo, mayroong iba na, naku, ayaw kong maglingkod sa Panginoon. Ayaw kong kasi hindi ko matatayuan. Napaka-negatibo, napaka-mali na perspective sa buhay niya. Hindi matatayuan. Alam niyo po ba, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, hindi naman natin kayang tumayo, hindi naman natin gawin ang lahat ng bagay kung hindi dahil sa Diyos. Kaya nga, sabi nga, huwag mong laging iisipin ng iyong kayamanan ay ikaw ang pinagmulan, kundi iyan ay galing sa Diyos. Trabaho mo, galing yan sa Panginoon. Promotion mo, galing yan sa Diyos. Increase ng sahod mo, galing yan sa Diyos. Bakit? Walang pamumuno na hindi mula sa Diyos. Amen po ba? Yung karunungan. Kaya kung alam lang ng tao, kung nalalaman lamang ng lahat ng tao, na lahat ng pamumuno, manager ka man, o line leader ka man, ang lahat ng iyan ay ang Diyos ang pinagmulan. Amen? Kaya huwag natin laging iisipin ako, kung hindi dahil sa akin, laging ako na lang ng ako. Lagi nating tatandaan, siya pa rin ang pinaka-source sa lahat na mayroon tayo ngayon. Yung buhay, yung kalakasan, kagalingan, lahat na ating mga pinagdadaanan, pinipermit niya ng Lord. Binibigyan niya ng permiso ang demonyo para tayo magambala. Nang sa ganun, makita ng Panginoon kung gaano tayo matatag. Yung iba, hindi nakapanagumpay. Naku, hanggang dyan ka lang pala. Dati, ang tapang-tapang mag-post ng Word of God. Pero ngayon, nasaan na? Wala na. Anropok mo naman, kapatid. Dati, ang tapang-tapang mo na ipaglaban ang Diyos. Amen? Pero ngayon, nasaan ka? Nandoon ka sa kumunoy ng kasalanan. Hoy kapatid, gumising ka na. Yakapin mo ang pangitain ng Diyos sa buhay mo. Pahalagahan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Hello, may natutunan po ba tayo? So, dumako po tayo sa conclusion na kung saan, sabi diyan, everyone must have a vision. So, lahat tayo, kahit na mga bata pa man, di ba ang mga bata, wala naman silang alam, nagsasalita sila na wala naman silang alam sa sinasabi nila. Mga bata, tanungin mo, anak, ano ang gusto mo paglaki mo? Ay, gusto ko engineer. Pero pag iyan na, lumaki na, nag-aaral na, naku, ayaw ko na pala maging engineer, mahirap pala. Pabago-bago. Pero kapag pangitain ng Diyos ang sumasa iyo, straight to the point ka lang, ang Panginoon ang magtatanggol sa iyo. Amen po ba? We must have a genuine commitment. Yung ating mga panata, hindi na natin kailangang paalalahanan. Ang panata natin ay ginagawa natin yan sa Panginoon, hindi sa tao. Amen po ba? Kaya yung iba, ang hirap magdesisyon ay ayaw kong mangako, ayaw kong mamanata, baka hindi ko matayuan.
ginagawa lang attitude yan ng mga walang pananampalataya. Kapag ikaw, isang Kristiyano na nagsasabi, ay ayaw kong mangako kasi hindi ko naman matayuan, tatawanan ka ng demonyo. Doon sa sinasabi mo, doon ka ititis ng dyablo. Amen po ba? Kaya laging aware tayo sa lahat na ating mga sinasabi. Kung ano yung revelasyon sa'yo ng Panginoon ngayon, yan ang magiging pamumuhay mo sa buong maghapon. Kapag hindi mo natayuan yan, hindi mo na ipaglaban ang Panginoon, kawawa ka kinabukasan, doon ka liligligin ng demonyo. Naku, kayang-kaya ko naman yan. Hindi naman yan, sinabi niya lang yan. Pero ang katotohanan, talaga hindi niya kaya yan. Amen? Kaya yung mga commitment natin, pangako natin, mga pledges natin, ay wag natin yang babaliwalain. Hindi tayo nangako kay pastor, hindi kayo nangako sa mga leader niyo, kundi nangako kayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga panata, di ba? Kaya nga pledge, di ba? Hello? Alam niyo po ba, naranasan namin na mag-pledge. Nung time na yun, hindi pa kami masyadong enlightened. Ano ba yung pledge? Ano ba yung offering? Ano ba yung tithing? Hindi pa kami masyadong na-enlightened doon. Basta alam namin, every 10th portion of our earnings must be, we give it back to the Lord. So, ganun lang. Sabi, ngayon may okasyon, mag-pledge tayo. Ako naman, nakisabay naman. Sige, sabi ko kay tatay, mag-pledge tayo. Magpi-pledge daw tayo, sabi ni pastor eh. Sige, nag-pledge kami. Sabi ko, Lord, ano ba yung direksyon ng pledge na to? Alam niyo po ba, bagamat hindi namin alam kung ano yung direksyon na yun. Ngayon ko lamang nakikita na pinangyari ng Diyos yung direksyon ng mga panatang yun. Amen? Kasi nandoon yung na naging rooted kami. Nagkaroon ng malalim na ugat yung mga napasimula namin noon magpahanggang ngayon. Ibig sabihin, malalim na yung ugat. Amen? Nasa sa atin na lang yan kung magpapabunot pa tayo. Amen? Diba kapag ang isang pananim, kapag malalim ang ugat, hindi basta-basta nabubunot. Mga kasabihan yan eh. Pero sabi nga, ang isang puno naman, kapag marami naman na bunga at hitik na, laging binabato kasi kinukuha na yung bunga. Minsan sa atin ganyan din. Kung kailan tayo masigla sa paglilingkod, mayroon naman mga distraction sa ating paligid. Amen po ba? Hello? Nakaka-relate ba tayo? Kaya, evaluate lagi natin ang buhay natin. Kung wala tayo kay Kristo, nasaan tayo ngayon? Yung iba sa atin, wala naman kahit nga siguro sa simbahan diyan sa Katoliko, wala kayo eh. Amen? Kasi sa atin, minsan na para lang makaabot na ko, linggo pa naman kahit na gabi, pahabol ka, kahit na doon na lang sa labasan, dumaw-daw ka na lang ng tubig, tapos na yun. Nakapagsimba ka na nun. Pero sa atin ngayon, sa buhay natin ngayon, iba na ngayon. Kailangan, we must be saturated by the Word on that Sunday. Bakit? Dadalhin mo yun, baon-baon natin yan mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado. Biro mo yan yung stamina natin, yun yung kalakasan natin, yung salita ng Diyos. Sa tingin nyo kaya, pagdating ng Sabado, may maalala pa ba kayo sa napag-aralan natin ngayon? Kayo ang nakakaalam niyan. We must be empowered. So dapat binibigyan tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na mag-rebuke. Kahit na kapag mayroon na mga pinagdadaanan sa buhay natin, matuto tayong mag-rebuke. Amen po ba? Kaya nga, nasa sa atin na lang yan kung ayaw nating tumanggap ng rebuking. Kasi ang Word of God, may rebuking siya, may teaching siya, may paalala siya. Amen? May comfort siya. Pero lagi nating tatandaan, sabi nga, ang salita ng Diyos ay banal. Ang salita ng Diyos ay buhay. May power yan sa lahat na nagdideklara ng salita ng Panginoon. Amen. Napakabuti ng Diyos. May natutunan po ba tayo? Amen. Salamat sa Panginoon. At hayaan natin na sa oras na ito, anyayahan natin ang presensya ng Panginoon. Alam niyo po ba, kapag ang presensya ng Diyos ay pumuhos sa ating kalagitnaan ngayon,
mawawala lahat anumang mga doubting natin sa buhay na ito. Amen. Kahit na yung mga sakit, karamdaman, kayang lutasin niya ng Diyos. Hindi si pastor, hindi si Nanay Elsa ang maglulutas niyan, kundi sa tulong at tabag ng Panginoon, siya mismo ang Diyos na nagpapagaling. Siya mismo ang Diyos na tumutugon. Siya mismo ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Kaya sabi ko nga kaninang umaga, you don't have to go in here. Hindi nyo kailangan umakyat dito. Ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako. Nasa kaliwa ka man, nasa kanan ka man, nasa hulihan ka man, nasa unahan ka man, kasama natin ang Diyos. Siya ay nakatingin sa atin. Amen po ba? Kaya dyan sa kinalalagyan nyo ngayon, anyayahan ko po kayo na yung puso natin, dalhin natin sa trono ng biyaya ng Panginoon. Andyan si Jesus Christ, siya yung maglalagay doon sa trono ng biyaya ng Diyos para sa ating mga puso na nandiriyan, naghihintay. Yung iba sa atin, maraming mga pangailangan. Yung iba nangailangan ng comfort, yung iba nangailangan ng kagalingan, yung iba nangailangan ng pagtugon sa lahat ng mga daing, lahat ng mga pangangailangan. Kaya sa oras na ito, mula dyan sa inyong kinaupuan ngayon, walang aalis dyan. Stay put. At inanyayahan ko kayong pumikit, damahin natin ang presensya ng Diyos. Bigyan natin ng panahon ngayon ang presence ni Lord na makamanifest sa bawat isa sa atin. Huwag kang mag-alala, kasi nandito na ako sa pinakahuli, hindi ko na maramdaman si Lord. Dito totoo po yan. Let's open our heart and let's welcome the presence of God in our life. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Bigyan natin ng kaluguran ang pangalan ng ating Panginoon. Nalulugod ang Diyos sa mga nagbibigay palugod sa kanyang pangalan. Ating purihin ang ating Panginoon. Huwag tayong maghahabulan. Hayaan natin na ibaba ng ating Panginoon ang kanyang presensya saan man kayo naroroon ngayon. Ano man ang iyong kahilingan, yakapin mo yung kahilingan mo. Lord, ito yung kahilingan ko ngayon. Alam ko na ikaw ay aking Diyos mula sa kalangitan, ang siyang magbibigay sa akin ng katagumpayan. Tagumpay sa pagpapagaling, tagumpay sa sakit at karamdaman, tagumpay sa kawalan, tagumpay sa kalayaan, tagumpay sa kahungkagan. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad. Hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa amin. Kahit na kami nagkulang, tapat ka, Panginoon, sa buhay namin. Hindi namin kayang limutin ang iyong ginawa sa buhay na ito in the name of Jesus. Hallelujah. Habang tayo nakapikit ngayon, let's embrace the presence of the Holy Spirit in us. Lord, buksan mo po ang aming mga puso. Palakihin mo po ang mga pangitain ng mga matang ito. This is the reason why you give us eyes and eyes to see the vision. The vision of multiplication, the vision of discipling, the vision of blessing, prosperity in the name of Jesus. Hallelujah. Tayo po ay makipag-isa sa pagpupuri. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo
sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Hallelujah. There is a heart who is close in the name of Jesus. Merong isang puso na sarado. Buksan natin ito para sa presensya ng Diyos. Inalisan ko, kinakalagang ko anumang mga obstacle, distraction sa buhay ng bawat isa sa oras na ito. Come out in Jesus' name. Katapatan mo'y dakila, katapatan mo'y dakila. Hallelujah. Yakandararabaya sekandarorobo ay hindi nagmamalim. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, katapatan mo'y dakila. Yakandararabaya, sayakandaraboyo saya. Buksan natin ang ating puso sa Panginoon. He is waiting for us. Open our eyes, Lord. Let our eyes see the vision. Your vision, Lord, not our vision, but your vision, O God, in the name of Jesus. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila, katapatan mo'y dakila. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ibaba mo ngayong kapangyarihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Abutin mo naman ang kanyang hiling sa pangalan ni Kristo Jesus. Stretch out your hand, Lord, sa lahat naman ng kailangan ng kagalingan. Stretch out your hand, Lord, sa lahat naman ng kailangan ng kalayaan. Stretch out your hand, Lord, sa mga nangailangan ng kaaliwan in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. O Jesus, napakabuti mo, Panginoon. Habagan mo kami. Katapatan mo'y dakila. Napakabuti mo, Diyos. Tapat ka sa mga salita mo. Di mo kami bibiguin. Sa oras na ito, Diyos, kahabagan mong iyong mga anak. Kahabagan mong bawat isa. Kahabagan mong bawat pamilya. Kung paano na dinala mo kami sa liwanag, nagmula sa kadiliman, mapunta sa kaliwanagan, Lord. Ang kahabagan mo, patuloy mong ihayag ito sa buhay ng bawat isa. Sa bawat pamilya, Lord, let your shine be upon us. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Jesus, you are a wonderful Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Pagkaluban mo kami ng pananalita na hindi maunawaan ng mga hindi nakakilala sa iyo in the name of Jesus. Linisin mo ang aming mga bibig. Linisin mo ang aming mga paningin upang makita namin ang tunay na kalooban mo sa buhay namin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ito mo yung mga pagkakataon, Panginoon, na kailangan ka namin. Ito namin na i-reveal yung kung ano yung aming mga saloobin, Lord. Hallelujah. Give us the Spirit
na kung saan kaya namin, Panginoon, na ipaglaban ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tapat ka, O Diyos. Tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ang pag-ibig mo sa bawat isa, sa kabila ng sumusuhay ang kami. Nandiyan ang iyong katapatan sa buhay namin. Katapatan mo'y dakila. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Napakamuti na alalahanin namin ang lahat na mga ginawa mo sa amin, O Diyos. Patuloy mo kaming patatagin. Patuloy mo kaming pagkalooban ng karunungan para makita namin, Panginoon, ang tunay mong gusto sa buhay namin. Hindi yung gusto namin, kundi yung gusto mo, Panginoon, para sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi namin alam ang buhay namin, Panginoon, kung wala kami sa iyo. Patuloy namin, Panginoon, na alalahanin ang lahat ng ito upang maibigay namin ang kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Lord, kahabagan mo, pagpapatawad mo, palala mo sa amin ang lahat ng mga kakulangan namin sa iyo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We magnify your holy name, O God. Hallelujah, Jesus. Basbasan mo po kami. Palain mo po ang bawat isa. Palain mo sila, O Diyos, sa kanilang mga pangailangan ngayon. Ay kagalingan, kalayaan sa sakit at karamdaman, Lord. Babaan mo sa amin ang presensya mo in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Kapayapaan sa puso, kapayapaan sa kaisipan, maluwalhating buhay in the name of Jesus. Ay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Iniligtas sa aking kaluluwa, pinagaling ating karamdaman. By His stripes we are healed. Alalahanin, kabutihan ng Diyos. Gandang alalahanin. Hallelujah. Pour out your Spirit. Saturate us, Lord, in the name of Jesus. We need your healing of the mind. We need you to heal our heart. We need you to heal our sicknesses in the name of Jesus. Iniligtas aking kaluluwa, pinagaling ating karamdaman. Hallelujah. Let our thirst, Lord. Tanda ito na kami ay iyong pinatawad. Tanda ito na may ginawa ka sa buhay namin, Panginoon. Iniligtas sa aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin,
kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Comfort us, Lord. Comfort us, Lord, in the name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit, we welcome you in this place. In the name of Jesus. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad, Lord. Kaluluwa, pinagaling karamdaman, gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kaluluwa, pinagdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Mabuti ka nga po, Panginoon. Kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga na napakaganda sa alalahanin namin ang iyong kabutihan. Salamat po, Diyos. Pinagaling mo kami sa sakit. Pinagaling mo kami sa lahat naming mga sakit at karamdaman. Sapagkat kinikilala namin na sabi mo sa iyong mga salita, sa pamagitan ng iyong mga latay, lahat kami nagsigaling. Sa pamagitan ng pagkapako mo dun sa krus ng Kalbaryo, sa dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, kami iyong iniligtas, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. I-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo ng kagalingan, kagalingan sa puso, kagalingan sa dugo, kagalingan sa mga ugat, kagalingan sa sikmura, kagalingan sa pantog, kagalingan sa lahat ng mga sakit, sa kaloob-looban ng mga pisikal na katawan, Lord. Patuloy namin itong pinapawash out sa iyong dakilang pangalan. Sapagat sabi mo nga, there is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus, Lord. We receive in the name of Jesus. Pagpalain mong bawat isa na rito ngayon, ang bawat pamilya. Ipadama mo ang iyong pagmamahal, ang iyong kaaliwan, ang iyong kalakasan, ang iyong kagalakan, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong pagpalain lahat ng mga tinatangkilik ng iyong mga anak, mga negosyo, pinagkakitaan, trabaho, ang promotions, an increase, Panginoon, sa kanilang mga kinikita, Lord. Alam mo kung sino yung gusto mong itaas at alam mo rin kung sino yung gusto mong ibaba, Lord. At sa mga oras na ito, your will be done, O God. Ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, hinihiling namin sa pamagitan ng banal na lingkod na si Jesucristo. Ang lahat na anak ng Diyos, magsabi po ng Amen. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. To God be all the glory. Ako po tayo ngayon sa pira-pira banal